Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulay ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Sa bawat sandali, ang tanging minimili ay maibahagi ang mabuting balita ng Panginoon. Asahan
Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Welcome to this year's edition of the Nutrition School on the Air. Nutrition School on the Air, or NSOA, is a radio-based education program designed to promote good nutrition practices, particularly the 10 Kumain-Meds or the nutritional guidelines for Filipinos. Joining the NSOA has its own perks and benefits, including opportunity to become a certified nutrition advocate, gain knowledge on health and nutrition, win load cards for top students, and we can also attend an exclusive graduation ceremony. How to qualify for graduation? First is to attend all sessions of NSOA through our radio partner, and attendance will be noted through a quiz form sent in our group chat. We also need to have a score of at least 3 out of 5 in every quiz in order to qualify. During the graduation, there are awards to be given for everyone who is able to complete the Nutrition School on the Air. We also have special awards and 100 peso load cards to top students. Do you have what it takes to be a nutrition advocate? Join and participate in this year's NSOA. Simula ng pagbibigay ng karagdagang pagkain sa ika-6 na kumpletong buwan at ipagpatuloy ang pag-breastfeed hanggang 2 taon o higit pa. Bigyan si baby ng karagdagang pagkain mula sa Go, Grow at Glow Foods Groups para sa kanyang mabilis na paglaki at paglusog. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Ayan, isang masustansyang araw na naman mga classmate. Nindot kaayo nga adlaw nga gihatag sa atong Ginoong Dios. First day of June. Okay? Sa atong mga classmate diha nga nagaatang na no sa ato ang nutrition school on the air. Oy, naanapod ta. Ayan. Og kauban nato karon no this morning ako sa ning-introduce ato ang mga kaubanan diri para makuha nato, ma-welcome nato sila formally. Syempre, kauban nato balik si Ma'am Kim Chares Bagwason, and we have also Ma'am Fe Barquez, usapod ka registered nutritionist, and si Sir David Ongking, no, nutrition officer 2 ng National Nutrition Council. Good morning sa inyong tulo. Kumusta man mo? Okay, masustansyang adlaw sa ato ang mga tigpaminaw ug sa ato mga participants, no?
Good morning, Ma'am Kim. Ma'am Fe, maayong buntag. Welcome. Okay, maayong buntag sa tanan. Masustansyang adlaw sa inyong tanan, lalo na sa mga BNS karon nga nagapaminaw po. Ayan. Sir Kim. Sir David. Nalibog na po ko ni Ma'am Kim. Naka-remember ko itong last time, no? Okay. Sir David, good morning. Good morning sa tanan, sa ato ang mga higala nagapaminaw diri sa NSOA. Welcome po sa atong program. Ayan. Welcome gyud na sa ato ang programa. And excited ta pud ta para hiskot-hiskutan kining ato ang ginaingon nga kumainment, no? Karon nga buntag mga classmate, atong isgutan ang kumainment number 4. Kay katumagong kumainment number 3, part 1, part 2 magudto siya, no? And naata karon sa ikaupat nga kumainment. Siguro sa atong mga classmate diha nga nagready na sa ilahang mga notebook o ballpen. Hala, sige, ready na ha. Di pa na mo ma-announce ang ato ang mga winners before kasi ginatali pa nato. Pero Sir David, naatay reminder, no, sa ato ang mga viewers o mga listeners regarding sa registration. Yes. Ayan. So sa atong mga higala na nagapaminaw, dakong tabang na magtutok ta sa atong registration form, atong i-accomplish para makakuha mig details sa National Nutrition Council about your status po, o para diha pod nato makabuhat tag GC para dito pod na mahatag ang updates regarding sa ato ang NSOA-ran, sa atong graduation pohon-pohon, o pati na sa ubang laing updates na pwede tamong matap as murag advocates. Kay at the end of the NSOA-ran, matawag nato tanan diri na certified nutrition advocates. Yun, oo. And kay baluman mi nga do naga-comment mo diha sa to ang Facebook live, nagpa-check attendance mo diha. May gitong na-register mo daan, ha. Oo, naman dito nakapaskil atong link, Sir David, no. Oo, para ma-rehistro gid mo, and nakapin na actually sa ato ang Facebook live karon nga kabuntagon. Ayan. So, Ma'am Fe, unsa ba ang ato ang hiskut-hiskutan karon, no? Nga unsa ba naaaning kumainment number 4, Ma'am Fe? Okay, sa kumainment number 4 mo ni ang kumain ng isda, karne at ibang pagkaing may protina. Atoan ang hibawon karon unsa ka importante ning kumainment number 4. Ayan. Ma'am Kim, simulan natin to sa ato ang topic with nakabalo ko na kay pangutana. Unsa man yung pangutana nimo, Ma'am Kim? Okay, so unsa kaya atong magipangkaon kagay na buntag, no? I-check daw nato be kung haum ba sa ato ang topic karon. Bitaw. Or wala na mahaw. Dili dapat mamahaw gyud. Dapat mamahaw. Oo. Bitaw. Napoy uban, ma'am, nga di mamahaw kay naa sila yung mga diet nila nga ginabuhat, no? May ginang mamahaw gyud. Yes, mamahaw. Bitaw. Kay para dili kuan, ha, dili magsakit ang tiyan pag abot og alas 10 siguro, no? Dili Alas 11. malipong. Tinuod. Dili bitaw, no? Pero typical ba unsa ka typical breakfast ato ang ginakaon, Sir David? Usual, di ba, sa atong kuan pinakasikat ni siya kanang silog na atong tan-aw na natay itlog, sinangag og choice of protina. Ganina tinud-anay lang silog jud ako ang sudan na itlog, tapos Silog. garlic Okay. rice, and then luncheon meat. So Okay. kuan. Tapos unya maibala na nato na basta ang importante Mangita ang pa. breakfast busog tang tanan. Ayan, bitaw, no? Okay, siguro imuha po diha silog pod o unsa pod ang imuhang gipamahaw kag ganina. I hope nga kini nga to ang hisgot-hisgutan karon mahimong swak, no, sa ato ang kining ato ang hiskot-hiskutanan karon, no. Siguro unsa pod ga ang panihapon ni Ma'am Fe? Ma'am Fe, unsa imong panihapon? Nakaplano na ba daanan yung panihapon? Sa karon, pwede ra gyud kaayo, no? Pag abot siguro sa balay kay napa may munggos dito. So Uy, pwede ra ay, gyud na kalami. pag-igisa tong munggos dito. And then ato na lang pong apilan og mga paksiw na isda. Marag mao gyud na akong plano karong hapuna pag uli. Oy, wow. Kina-imagine ako ang munggo o ano ni Ma'am Fe ba?
sa iyahang panihapon unya. Okay, speaking about na-mention ni mo Ma'am Kim ganina ang kaning ato ang kumainment number 4. Paunsa ba nakatabang no ang kining protein sa ato Ma'am Kim? Okay, so ang protein naman good kay makatabang no para sakto ang pagtubo sa usa ka bata unya ma-maintain niya ang kanang maayo nga panglawas sa ato ang mga hamtong. So ang ginhimo nga good aning ato ang protein kay mao siya ang nagaayo sa mga naamtay mga naguba ng mga cells, mga tissues sa ato ang lawas. Kumbaga ba kung sa mekaniko pagkotse kanano tagaayo sa mga parts sa usa ka sakyanan. Unya dili lang pud protina ato ang makuha ani atong manok, karni, isda ug uban pa nga kanang lamang dagat, itlog or ato ang gatas. Kundi kaubanan pud ni siya sa atong ginatawag na B-complex vitamins na pud siya iron ug zinc. Na unsaon na lang si Ma'am Fe ani hilig biya ni siya kanang mga gulay-gulay ma'am, mga vegetarians. Unsa may buhaton ana Ma'am Fe? Okay. So sa kung pag mag-ingon ng good tag vegetarian no, so natay mga alternatibo. Oo, kay syempre kay na magyud na sa ilahang relihiyon nga dili mo kakaunana. Pero natay mga alternatibo nga makuha sa tokwa o kay mamagyo ang pinaka-common para sa ilaha kanang mga mani, mga nuts o syempre katong mga lisuhong gulay. So kana makuha diha ang mga protein nga kailangan para pod sa ilaha. Wow, ayan. Aside ana Sir David naabay lain pang alternatibo? Okay, so ang lain pang alternatibo naapod tay other seafoods na aside sa katong meat natay gikan sa dagat pod na mga pwedeng makaon as protein sources yatay isda, shellfish, mga hipon, tahong, talaba, alimasag, alimango o kanang mga gagmay na korang na mga shells and clams. Wow. But pasabot daghan dahil siya nga variety when you talk about protein, Ma'am Kim, no? Sige daw, ma'am. Kay basiguro ato ang mga classmate diha naglista sila og ilahang mga kay kani pwede ni sa ako kani dili. Pwede ba nimo himay-himayon sa ato ma'am unsa ning ginatawag nga sa ato ang commandment number 4? Okay, so kanino naani siya kanang sapat or ginatawag na to high quality protein. Okay. Unya na po siya iron, vitamin A ug zinc. Unya istoryahan na to ni ato ang maisda no. Di ba ginakuha na to ang mga tunok ana sama sa to ang bangos ug galunggong. Yeah. Pero naapod tay mga isda na gagmay. Para ng dilis, tawilis, sardinas nga ginakaon na tog apil ang tunok no kay masiguro naghimay ato ang mga bulinaw. Right. Dinani mo na mahimay ng bulinaw. No? So naghimay ani tong bulinaw. Okay, so kana mang good kay rich in calcium na siya, no? Katong tunok nga naa sa gagmay na isda. So dili tungod nga gagmay ni siya nga isda kay og barato dili na siya sagana sa protina kundi rich in protein pagyud plus with calcium. Nagutom na mahinuon ko Ma'am Kim sa imong giingon diha. Okay. Anyway, but pasabot ma'am no nga taas gid ni siya kanang quality no sa mga bitamina. Ma'am Fe, unsa ba ni mga bitamina makuha nato diha sa kining commandment number 4? Okay, so sama sa giingon ni Kim kaganina no nga na siya iron, na siya vitamin A, na po siya zinc. Pero kani gyud siya sa katong gi-mention niya kaganina nga isda nga gagmay. So makakuha gyud ta dira og calcium. Oo. So kaning calcium good, importante kayo ni siya para magtibay, para maglig-on ang atong mga bukog, ang atong mga ngipon kay kung kulang manggod sa calcium, so posible kaayo nga mahimong magka-osteoporosis ta o mahimong pagkarupo ka ng marasya o ka ng say tawag ana sa Bisaya Huyang. Huyang. Oo, huyang. Oo. Okay, sa mga sa atong bukog. Ayan, okay. Labi na sa mga mahilig og seafoods dahil nakatabang po dahil no. Ikaw Sir David, hilig po ba kag seafoods? Oh, hilig kayo. Oh, asa may makuha na sa seafoods di mo Sir David? So aside sa katong calcium no, naapoy calcium, napo tay ginatawag na iodine. So kanang mga seafood or gikan sa dagat rich in iodine na sila. Ang iodine makatabang na siya sa tamang metabolismo sa atong lawas na ang tanan makaon nato mo proseso og tarong ug pati na sa atong mga bata dako pud siyang
tabang para sa child development, brain development actually ang iodine, no? So pag kulang ta sa iodine, pwede tang magkaroon o kanang tinatawag natong iodine deficiency disorder na mo nang ang last stage ana mo nang goiter kana mo dako ang kaning atong okay. tiog. Okay. So ma-prevent na nato kung daghan tag rich in iodine na muka pagkaon. Oo. Ala, nabi ay uban pod no nga hilig og kanang mga seafoods pero likayan lang gid nila kay allergic man sila, ma'am. Ma'am Kim, mong allergic unsa may buhaton ana, ma'am Kim? Murag ako gid na. Hilig sa Ayay, timing seafoods, nga. pero Oo. ang seafood ang dili hilig sa ako. Dili hilig sa imo. Labi nag shrimps kanang mga ang shrimp diba? gyud. Ang shrimp gyud ako, sir. Sige, so kung naay mga ingon ana no, pero naagi uban nga halustanan. No, labi bawal na tanan. no, luoy Maski kayo pork, sila. allergic og pork. Namay inana, no? Anyway, ma'am Kim. Nagyud, no? Sige, so unsa man ilahang source food sa iodine. So Okay. naaman tay ginatawag nato na iodized salt ug seaweed nato. So kana pwede sila mga quadra sources nato for iodine. Okay, so kana ha mga classmate, labi na sa atong mga classmate medyo allergic og seafoods. Pwede gyud kaayo. Okay. Siguro na atay mga classmate diha nga nag-take note gud diha na kuris-kurisan na siguro inyong notebook medyo paspas pero pwede man ninyo ma-review ning ato ang klase karon, ato ang discussion karon, no? Pero ma'am Pe, pwede ba nimo ma-recap ma'am unsa atong ginahisgot-isgutan today? Okay. So far, bukod sa protina o kanang iron, vitamin A o zinc na mga sustansya makuha nato no sa isda o sa mga shellfish o kanang apil pang calcium ug ang iodine. So napa siya omega-3 fatty acid. Wow. Oo. So kani makuha ni siya sa mga mataba na tambok nga isda. Example ani kanang mga sardinas, salmon, mackerel, pati bangus. So kani makatabang ni siya para maiwasan nato ang coronary heart disease, ang stroke, diabetes, uban pa nga mga sakit gaya ng cancer. Ayun, daghan man rig makuha ani Ma'am Fe, no? Kaning ato ang mga usahay wala na nato ginamain ba. Pero naaman din ni siya dako nga kuan sa tua kanang maayo no nga epekto sa tua. Aside ana Sir David, unsa pa ang makuha pod nato sa karne naman nga side Sir David? Gikan ta sa dagat at na ta sa land na po. So, yan. sa ato ang mga protein sources gaya sa atong mga manok, mga pork, ana taas na sila laing pang mineral sama sa zinc ug phosphorus ug iron. So kana mas dali jud ma-absorb ang iron kung gikan sa ato ang mga animal based or sa ato ang mga protina. So muna ang zinc pod makatabang pod siya para maiwasan ang zinc deficiency ug dako pod siyang maiwasan ang atong ginatawag na pagkabansot o stunting. Unya ang kanapong kung magdiarrhea ang atong mga kabatanon dako pog tabang ang zinc para mas masulbaran ang acute diarrhea na ginatawag nato. Og para dali maayo ang atong mga samad kung masamad madamhag man ta na kung naay zinc sa ato ang lawas ug protein dali na siya maayo. Subot pasabot Sir David kung dugay maayo medyo weak sa or kulang sa zinc. Kulang sa zinc o sa protina. Kaya atong immune cells kay gikan pud na siya sa atong protein jud. Okay. Ayan, sige. So inote na nato mga classmate ha. Labi na sa ato mga classmate nga mga ginikanan diha. Matinga siguro mga anong inyong anak na dugay man ni maayo ihang samad, no? Oo. Nya magunahon na beta basin diabetic ni or mga inana or basin na lang kulang lang gyud sa zinc Sir David, no? Atong ginaingon diha. Okay. Sige, nagahiskot-hiskot man ta karon og kaning ato ang sa karne. Unsa may sunod pa nga wala nato na miss out nato Ma'am Kim basin na ating mga na miss out diha, no? Talking about commandment number 4. Okay, so dungag pa ni ana no sa ato ang zinc nga gikan sa nga source, no? Gikan sa ato ang hayop or apil na masing kaning itlog sa manok kay mas dali siya maabsorb no? sa lawas sa tao, no? Kaysa katong zinc nga gikan sa ato ang halaman. Unya, another information pag yun bahin sa ato ang karne na apo tayo makuha aning B-complex, vitamins, sama sa ato ang niacin, vitamin B12, thiamine o riboflavin.
Ma'am, murag nosebleed ko atong mga pangalan na basta kay pwede mga ba nimo vitamins, makakuha na siya, ma'am? Unsa tong isa? Unsa tong vitamins mga imong B vitamins na to. So Okay. mga klase-klase na B vitamins na to mo na siyang niacin, vitamin B12, thiamine and riboflavin. Okay. Sige, basi na sila unsa kay spelling ato no tong niacin no? Parang karon pa ko encounter ato, ma'am. Okay, sige. So naata karon sa mga classmate no, ginahisgot-hisgutan nato ang kining kumainment number 4 kaning protein. Ayaw kabalaka kay naa may question and answer on niya, ha? O sige, kung unsa to yung mga na-note ninyo diha, sige, i-note lang na diha kay para unya sa ato ang mga pangutana matubag gid ninyo. Okay. Ang Ma'am Fe, nabatay kana ganing tawag ito programmer kumpanya kampanya sa NNC no tungod aning mahitungod aning itlog or unsa pa man. Okay, so mao ning sa NNC no nga an egg a day is okay. Mao day na. So okay. ako lang po ni kung unsa ba ning itlog. So kani manggong itlog mao ni siya ang naay highest biological value o kanang ginatawag natong gold standard sa protina. So mao ning the best talaga ang protinang kanang naa sa itlog. Oo, kay na siya mga essential amino acids, na siya vitamins and minerals, pareha ng vitamin A. Pag mingon tag B complex mo ng vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, B6. So mo nang makita nila sa ilang sa common. So napod tay choline, natay iron, calcium, phosphorus ug potassium. So mo na siya, and then kanimang good kung mag-inom tag an egg a day is okay. So okay ra gyud kaayo ni para sa mga tao nga healthy, nga normal ilahang lipid profile. Pero kung kita mga taang kita nga naitaas ang cholesterol, so pwede ra nga tulo sa isa ka semana. So kinahanglan lang i-limit gamay no basta medyo taas ang ato ang cholesterol no. Ma'am, Sir David, curious ko anang katong giingon ni Ma'am Fe nga choline. Unsa man ang choline? Asa pud na makuha, sir? Ang choline mo na siya, isa na siya ka parte sa ato ang egg yolk. So daghan ang kanang egg yolk diha man gud na nakastore ang mga importanteng tanan vitamins, nutrients kay ng egg yolk. Og isa na sa makuha nato ang choline. Dako na siya tabang especially sa brain development. Okay. Yon sa atong mga kabatan-unan og kaning sa mga naga-breastfeed sa ato na mga nanay kay dako pod siya og tabang para ang kanang nasa atong sinapupunan og atong mga gina-breastfeed mapasa man gud na ang choline from milk to our baby. That's why kung kaon og itlog ang atong nanay, taas og choline si baby, which means that dako ang chance na gwapo ihang pag-develop sa iyang brain. Ayan, sumoday na choline, Sir David, no? Okay, and pag-usapan natin kana ganing ato ang mga vegetarian nga mga higala, no? Ganina na mention ni Ma'am Fe katong ano ba to, tofu or mahinana. Unsa pud ang ato ang siguro makuha ani kay kabalo ko lahi man gud siya sa kanang regular nato nga mga meat. Ma'am Kim, unsa ba ato ang makuha ana asa ba na makuha? Okay, so kani ato ang mga plant na gikan na protein sources nato. So muna siya example na tong legumes or katong mga lisuhon na gulay sama sa atong peas, beans, garbanzo, sitaw, patani, bata og uban pa no nga kauban niya ana. So ang beans manggod no kay dugay naman pud ta nakailan no nga protein source na siya. Yes. So kani siya na ay soluble og insoluble fiber nga kumbaga kung sa ato ang tiyan mura ni siya kanang tigsilhig. Silhig sa tong tiyan na. Okay, so mo din na siya ang purpose pod no. So ayo gid kabalaka example sa to ang mga vegetarians diya nga inyong diet kuan lang kanang tawag ani gulay lang no. Kay daghan gihapon tag makuha diha no sa ato ang mga soybeans nga ginaingon. Okay. Ayan. Okay, mag-take sa tag break kadali and then balik ta taod-taod. I-prepare na inyong mga kuan diha, mga notebook na ayo lang mo ka balaka kay taod-taod ato manang
ipangutan-on, no. By the way, nay nangutana diri sa ato ang comment section, ingon siya, once lang po ba mag-register sa link for attendance or everyday po? Ayan, Sir David, murag ikaw gid ang mutubag ani sir. So, ang registration form, kung naka-fill out na mo, at sa ato ang pag-send karong adlaw, dili na siya kailangan on the next day. So kanilang jud pangkuha lang jud sa information sa ato ang tanan na bahin sa ENSOA sa atong participants para makabuo jud tag group chat na mo jud ang end goal na dito na to ipang tanan updates and mga announcements regarding ENSOA. Okay, so salamat sa pangutana. And I hope nga ayan na-note nimo no ang mga classmates. Okay, take sa tag break and then balik ta taod-taod diri sa tong programa mga classmate. Ni announcement or pahimang no muna. Mangmoy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, si 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pasusuin agad ang bagong silang na sanggol. Mahalagang simula ni nanay ang pag-breastfeed kay baby sa loob ng 1 oras pagkapanganak para masuso ni baby ang colostrum na lumalabas sa unang 3 hanggang 7 araw pagkapanganak. Ito ay mayaman sa antibodies para sa matibay na resistensya sa impeksyon at sakit. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Welcome back sa ang programa. Kini na pod ang Nutrition School on the Air. Kauban nato siyempre in partnership with National Nutrition Council Region 11 and of course 1197 DXFE. Ayan. Okay, ayaw i-miss out tong mga gipanghiskut-hiskutan nato kaganina ha kay kwanto. Appeal to siya no sa ato ang hiskut-hiskutan or ato ang mga pangutana later. Okay? Kumain ng isda, karne at iba pang pagkain na may protina. So, Ma'am Fe, unsa ba ang mga posible nga epekto no sa ato ang lawas kung kulang ta nining sustansya no nga ato ang ginahiskut-hiskutan kaganina, Ma'am Fe? Okay. So sa mga bata manggod no, kung kulang og protina, so dili gud kayo gud ni nga ang tama, dili tama ang ilahang pagdako. Pwede pod sila mahimong payat. Pwede pod ang common is putot ang mga bata ani. Oo. So pwede pod sila sakitin, dali lang magkasakit ang mga bata kay kung kulang manggod sa protina, pwedeng muhina ang ilahang immune system. Tapos dili lang na syempre apektado pod ang ilahang mental and social development. Ayun, daghan day no og delikado day ni siya kaayo nga kung makulangan ta og protina no sa ato ang diet, labi na ang mga bata no kay syempre naga-develop dako pagod sila. Okay, Sir David, unsa pa ang mga kuan siguro no mga kulang nga dapat nato nga hinumduman? Aside sa gingon ni Ma'am Fe ganina, naapod siya chance na magka-iron deficiency anemia ang bata especially sa atong women of reproductive age kung kulang sila sa protina. So blood condition ini na kulang ang ato ang hemoglobin o makuha ni siya sa ato ang mga batanon na 6 months to 1 year old o sa atong mga buntis o sa mga nagapasuso pati na sa atong women of reproductive age. Dili jud lalim na magka-anemia kay masinay ang pagdako sa ato ang mga babies o kung anemic ta sakitin pod sila sama sa gingon ni Ma'am Fe. So naapod ni siya yung mga komplikasyon sa atong mga buntis kung makontinue ni siya sama sa na pwede maikamatay sa atong mga mama o sa atong sanggol. So kung anemic ang bata, hinay ang ihang performance sa school kay dugay man mag-flow ang oxygen sa ato ang brains. So dugay nato ma-process ang
information pod ba o baba pod ang resistensya. Dali lang sila makapoy. Dali lang mahilo-hilo god kanang malipong. Na mo na dako pod siya impact sa ato ang cognitive development. O yan. O importante day na no sa ato ang mga ginikanan, mga mamis nato diha nga nagapadede nya siguro ang uban pod nga medyo kan pa napa siguro sa 1 year old, 2 years old ang ilang mga anak. At dapat na to mahinumduman ni siya kay para man day ni sa ilaha, labi na sa ilaha no. Sir or Ma'am Kim, unsa man ni siya ginatawag tong folic acid deficiency, ma'am? I think kanina na mention pero gusto nako further explain ni mo, ma'am ba? Okay, so napatay isa ka klase sa anemia, no? Mo ni siya ang kakulangon sa folic acid. So ang tawag ani nga anemia kay megaloblastic anemia or folate deficiency anemia. So kani siya no, kaning mga buntis nato no na ay tsansa kung naa sila kanang folic acid deficiency isa pa nun mabuntis sila, taas gyud ang tsansa nga magka baby sila nga ubos ang timbang, premature, unya na ay ginatawag natong neural tube defects or na ay depekto sa iyang utok, sa spine ug sa spinal cord. So luoy kay kung mahitabo na sa bata ano. Unya kaning pong mga bata nga nay folic acid deficiency, mapansin pud nato na nga kanang hinay ang ilahang pagtubo, labi na according sa ilang height, according sa ilahang pangidaron. So mao na siya nga siguraduhon gyud nato nga sakto gyud ang protina nga makaon sa ato ang mga kabataan. So bot pasabot ma'am kung ma-identify nila nga hala hinay man nagtubo akong bata or kana sigurong ma-observe na to sa itong mga anak ma'am. Pangutana, unsa may buhaton nila ana tuod ana ma'am? Okay, so mo na no nga dili usay man gud sa ma-encounter nako sa community, mag-counseling ko sa mga ginikanan, madunggan ako sila nga tag 10 months na ilang anak, 11 months dili pa sila mohatag og karne or other sources sa protina kay ngano mahadlok man gud sila kay masagaran ang madunggan kasi dili mahilisan man ako moingon sila nga ma'am kanang lugaw lang may ana or kaning mga kalabasa manana. So mo na gina-encourage na ko nga dili ta mahadlok mohatag og protina kay ingon ko naman tay ginahimo di ba Pilipino kani sikat kini magpagaling ta og bugas nga naay munggos. O kana pwede gyud kaayo na nga source of protein sa mga early age niya 6 months pataas pag mag-complementary feeding na unya pwede man gyapon ta mohatag kana ato ang itlog no. Dali lang man na siya matunaw, dili man maglisod ang mga bata nagtunaw ang ato ang mga white meat no, ato ang isda, ang ato ang manok. Basta kay kung isda himayon lang gyud nato siguraduhon niya walay tunok maapil para dili ta mahadlok ang maginikanan ba no. Mabala ka inig pakaon nila. So di ta mahadlok gyud muhatag og protein. I-apil gyud nato incorporate sa ilahang diet kay usay mo gini ang mamis niya paabot sa health center. Sir, nagbaba ang timbang, gikan atong 0 to 6 months pag abot mag-start ng complementary feeding wala mabala ka ang nanay. Baba ng timbang. Kaya pero kung Ma'am Faye, kung sa imong experience pud sa field inana pud ba napay mga ginikanan nga inana unsa ang development for example ingon ni Ma'am Kim 6 months na unya kuan gihapon ang iyang timbang unsa bay dapat buhaton sa kuan ana unsa bay advice ninyo ana usually sa ilaha? Okay, so naagin mi ginabuhat no nga nutrition counseling. Okay. So mo na ginaistoryahan gud na namo kay apil gud na sa samuhang topic nga unsa bay dapat ipakaon sa bata pagpatong niya og 6 ka bulan. So siguro medyo nakulangan nang siguro sa mga mama ba kay usahay ang mama warag nabutang lang gid sa ilaha nga sabaw lang ilang i-apil sa lugaw. So mauto nga wala nila nakita unsa ba ka importante ang protina para managko ang mga bukog o manag-as ang ilahang mga anak o para dili sila basta-basta magkasakit. Yan. So i-kuan lang gid no, i-educate lang gid sila. Kabalo ko Sir David ang NNC na atay mga programa na in fact na mention gani ni Ma'am Faye ganina. And unsa ang kuan ninyo? Unsa ang ginahimo sa NNC to educate ang mga kabataan? Unsa bay mga programa nato? Sa Region 11 as a part sa ato ang initiative na social behavior change communication, kami jud ang kanang mga technical na impormasyon about sa nutrition amo na gina-translate into mas dali na masabtan na mga
topics, so gina-convert na mo to infographic. Tapos i-post na mo sa among social media page. Okay. Nagahimo pod mi ka ng IEC materials na pwede ma-distribute sa atong mga kanya-kanyang communities. O isa sa gwapong development siguro no this year is mag-focus taning complementary feeding kay gamay ang dietary diversity sa atong mga communities para jud daghan jud ma-aware na kailangan jud ang karne o gulay sa ato ang pagkaon, dili lang dapat lugaw lang. Ayan, okay. So, ana pod no, mo pod na I believe reason nganong naata karoy ingon ani kaning ENSOA nato para mas ma-review, actually ma-educate pud tang tanan. Okay, actually even ako daghan pod og mga butang kung ala, abi na kog mali, abi na kog tama to ang ginabuhat sa una sa akong anak, di man day tama no. May nana gani nga kuan ba kanang information. So, mo na tutok gid mo permanente diri ha sa ato ang programa. Okay. So nanata karon sa ato ang question and answer quiz nato mga classmate. Siguro i-prepare na inyo mga ballpen diha o kung naamo diha sa Facebook Live nagtutok, i-prepare na inyong keypad kay mangutana na ang ato ang mga guest diri. Oo, sa mga pangutana. Okay? And then mag-announce tag duha ka winners no every question. Okay. So sige, unahon siguro nato si Ma'am Kim, siya mangutana sa number 1. Okay, para dire-diretso. Sige, Ma'am Kim. Okay, so andam na. Go ahead. No? Andam na ang mga kamot dara. Sige, so una nga pangutana, multiple choice ni siya. So ibutang lang ang sa tan-aw ninyo tama nga tubag. Letter. Okay. Tama nga letter. Oo. Sa pangutana, ang karne, manok ug isda kay sagana sa unsa nga sustansya. Again, ang karne, manok ug isda kay sagana sa unsa nga sustansya. Letter A, fiber. Letter B, protina. Letter C, tubig. Ayun. Oo. Dali ra kay ito ba? Oh, sige daw. Ready na atong mga classmate diha, i-chat na dayon unsay tubag. Nagtulat na ito diri, nauna na sa review na ito nilang ilahang mga gipangsuwat dito sa ilahang nasulat, no? Mo ni advantage kung nindot ag agi kay masabtan nyo, pero kung medyo doktor og agi, i-interpret pa unsay tubag ana. Okay, nanay nagtubag diri si Ma'am Leia, siya una nga nakatubag. Ingon ni Ma'am Leia, Ate Leia, kuan daw B. Tama ba Ma'am Kim? B? Okay, so ang tama nga tubag kay of course letter B, protein. Yan. Congratulations Ma'am Leia. Ang next ni Ma'am Leia si Weng Castro. Wow. Letter B po ang iyahang answer. Ako ang BNS. Uy, ganun ba? Sige, si Ma'am Weng og si Ma'am Leia ang nakatubag. Okay, congratulations sa inyong duha ha. Gilista na mo diri, no? Gilista na mo diri sa ato ang mga nakatubag. Sa mga nag-answer pa diha, okay, salamat. Murag bitanan ng ilahang answer. But pasabot naminaw gini sila. Naminaw gini sila. Sige, next question nato, Ma'am Fe. Okay, so number 2, pwede rin yung isulat, no? So, unsa ang kondisyon na pwedeng mahatag kung kulang sa protina ang atong lawas? Unsa ka na? Sige. Ala, unsa ka Si Ma'am Fe gid na kaano ani ganina. Siya man to nagistorya ni ganina. Siya dyan nagstorya ani. Pagkahuman sa advertisement. Ala, unsa ka to? Okay. Sige. Ang answer nila dapat tong word lang ha. Okay. Sige. Unsa man ning tubag nimo Kuya Elkin? Tubig, murag wala ni sa kuan. Murag lahi ni nga pangutana siguro. Sa number 1 pa. Number 1. Hinay signal. Hinay ang kuan. Sige. Si Lingpolo, Inobia, dili tama ang pagdako.
Okay, tama ba na, Ma'am Fe? Tama siguro na apil na sa pagkabansot. Oo. Pagkabansot, okay. Oo. Ayan. Medyo kuan man gud ang pagkabansot no, Tagalog man gud no. Pero sa Bisaya, Dili tama. dili tama nga Ang iyang pagdako. So, acceptable ni Ma'am Fe. Okay ni? Dawato na to. Sa maayong kabubuto. Dawato. Okay. Ay kaduha si Vilalin Yandog sakitin daw. Okay, apil pud na siya. Ayan. So kato Tagalog na gito ha. So dawat ni Ma'am Fe. Okay, Dawat acceptable kayo, ni. Dawat kayo na siya. Sige, so ang nakadaog si Ling Polo, Enobia, Docero og si Ate Vilalin Yandog. Ayan, sila ang nakauna. Okay, sila ang sa best two. Wow. Okay. So ang inyong mga tubag, stunting, sakitin, osteoporosis, and uban pa. Sige, bot pasabot, naminaw gyud, nagitubag. Salamat ta sa inyong mga tubag. Next question ta, Sir David, unsay ikatulong pangutana? Okay, dali ra ni siya kay ang answer ra jud ninyo kay tama or mali. Kana, oo. So ang karne daw kay taas sa mineral na zinc ug iron. Tama ba or mali? Ayan. Okay. Tama ba or mali? Ang karne ay mayaman sa zinc at iron. Sige daw. Oh. Pwede po TNM TNM lang no para paspas. Pwede ra. Okay. Sige, tanawon ako kinsay una diri nga nakatubag. Uy, si Ling Polo. Ingon siya, Sir David, tama ba? Ayan, congratulations. Yes, tama. Oo. Okay. Ang ikaduha si Lea Velos Olanda. Tama pud ang iyahang tubag. Okay, congratulations. Kasi napay katulo kay nakadaog na ni si Ma'am Ling ganina. Bitaw no? Oo. Kisa may katulo. Para managhan ang atong winners. Ayan, ay katulo si Ne Pipito. Okay. Sige, note na to si Ne Pipito. Congratulations po sa ato ang mga Congratulations no sa mga mi mi salmot. Okay. Now dirita sa ano man ta? Ikaupat na ta, Ma'am Kim. Oo, unsay pangutana nato? Okay, Number 4. fourth question. Unsa nga pagkaon ang naay highest biological value o gold standard sa protina? Unsa nga pagkaon ang naay highest biological value or gold standard sa protina? Yan, okay. Gold value gud ha. Sige daw. O sa may magud ka mo Bisaya aning gold value basta ay oo. Pabitaw no? Basta ang highest biological value sa dali na kuan, dali ra siya ang tanan sa layman's term ani Sir David, dali lang ni makuha sa tong lawas ang protina. Ano din ang meaning di ana dali ra makuha sa kuan among nagudahon na po sa kaning highest biological value ha. Okay. Sige. Unsa may tubag ninyo mga classmate? Ala. Okay. Dagan-dagan na ang mga nakatubag dire. Kitsabay una. Siling Polo, itlog. Tama? Tama. Ayan. Si Ne Pipito, itlog pod. Si Lea, itlog. Si Weng Castro, itlog. Si Rupa Babano, itlog. Okay. Ayan, murag dagan-dagan na to. Kinsa may atong pilion nato nila. Ang atong 4 og 5. 4 og 5. Okay. Basta ang nakauna diri si ang ika-upat si Ate Weng. Oo. Ay mo na. The winner na nadaog na siya. Na-winner na po siya ganina. Si Rufa Babano. Okay. New winner na to. Oh, congratulations Ate Rufa. Yan. Okay. So siya nakadaog. Ang ikaduha, kinsa man? Si Jean. Tarunday Geria. Yan. Okay. Wow. Congratulations po kay Jean. Nagini premyo di ba sir? Karong umabot nga graduation? Oo, small na mas daghag winners per session, mas lingaw. Kay ang bawat winner naami kuan na 100 peso load card. Uy.
Kada session na. Murag daghan na kayo itong load si Kuan mag. Si Ma'am Leia mo na Last nagapakita. week, murag daghan ba kaining na answer si Ma'am? Kisa pa itong last week, Ma'am, nga murag sige niya tubagon? Oo. Ayan. Okay. Karon ang gwapo na kuan pod na to, mas daghag winners para ma-distribute pod atong load cards. Okay, tama. Oh. Sige. So number 5 na ta, Ma'am Fe, unsa man ang ato ang last question karon nga hapon? Buntag. Okay, ang tunok sa gagmay nga isda ay mayaman sa unsang sustansya. Sige daw. Tunok daw. Tunok. Oo. Ang tunok. Ang tunok sa mga gagmay na isda. Mga tunok sa kinabuhi. unsa ba ni? Marag si Ma'am Kim gid nag-lecture Ganina, bitaw. Ala, kay numdum gito sila. Sige, ang Ayaw tunok. himaying bulinaw. Di malimta ng bulinaw ba, no? Isod kay ko ano. Himayan. Sao na lang. Okay. Ang nakauna dire si Ate Villalin, calcium. Calcium daw. Okay, tama. Tama. Ayun. Okay. So, si Ma'am Villalin, nakadawat mo siya ron? Murag wala pa ata. Wala pa. Okay. So, congratulations kay Ma'am Villalin. Okay. Si Ate Gemma, unsa man yung dilis? Ay, more ganina siguro nga tama ba ni? Sample lang, example lang Example yung sa answer. isda. Dili ni answer. Dili siya answer. Okay, amin ako nagunhaw na siyang kaog dilis. Paniud to. Paniud Murag to. gigutom na. Si Ma'am Novelet Tariao. Okay, Ma'am Novelet, wala pa rin siya ganina. Okay. Ayan, Ate Novelet. Okay, congratulations. Yan. Congratulations sa tanan. Congratulations sa tanan. Tama gid ang inyong mga tubag. Buot pasabot na minaw gid mo sa ato ang topic karon nga kabuntagon. Okay. Ayan. So ginalista nato ha ang mga nakatubag sa ato ang ato ang pangutana karon. Kinsa ba naaba mo yung mga pabaon diha? Ma'am Kim, Ma'am Fe, Sir David? Okay, so daghan kayong salamat no sa ato ang mga tigpaminaw karon unta daghan gid kay sila natunaan ug ma-share to nila sa community no ato ang mga BNS na maghatag og nutrition advice sa ato ang mga ginikanan. Ma'am Fe, na ba kay pabaon diha or maybe timbayaon diha? Okay, so sa tanang naminaw, unta nabusog mo sa amuang topic karon naka-assignment number 4 na nag-ingon kumain ng isda, karne at ibang pagkaing may protina. Ayan. Sir David? Ang akong message lang sa atong mga BNS, isa mo sa mga advocate pagkahuman aning ENSOA na maunta ang inyong gipaminaw karon ma-relay pod natog tarong, especially katong sa atong complementary feeding jud na dapat pagbutang jud og karne o gulay sa atong mga pagkaon sa mga bata para tama ang ilang pagtubo. Ayan. So salamat kaayo sa mga impormasyon nga among nadungog pod karon nga kabuntagon. Salamat pod sa mga nagtubag no. Kay balo ko ang uban na maski siguro ingon mo iwit naman to pero nagtubag gyud kana bot pasabot na minaw gid mo ha. So salamat kaayo sa inyong pagtubag and I hope ugma. Okay? Kita-kita na pudda sa ato ang commandment number 5 na ta ugma no. So congratulations once again og ugma na pod puhon mga classmate. Okay, manamilit nami. Salamat sa inyong pag-uban. Ako si Kuya Ton Mantalaba, Ma'am Fe, Ma'am Kim and si Sir David nga kauban pod nako this morning. Antod ugma na pod mga classmate. Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik. Sabi ng commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH.